So, hi mga kawiti friend! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. This is Other Vlog. Ayan, so magluluto tayo ngayon ng ating pang-lunch. So, simple lang yung ating pang-ulam for today. Ayan, mga frozen yung gamit natin ngayon. Kasi stock na yan sa ref. So, meron tayong ampalaya, patata, sitaw, and pansawag natin is yung chicken wings. Ayan, no? So, meron din tayong kamatis. Ayan, frozen din na okra. And then may sili, 3 sili tayo. And then sibuyas, bawang, and paminta, turmeric, asin. At saka gamit tayo ng ating fresh milk. Kasi malapit na yung ma-expired. So, gamitin natin. So, yan, nagpait na pala ako ng mantika. And then, nilagay ko na yung ating bawang. So, nakapabor tayo ngayon dahil wala si amo. Kaya, nauna yung ating bawang. And then, sinunod ko na yung ating sibuyas. So, dahil mga 4 o'clock pa makauwi sila or 3 mga ganon. So, hindi na nila maamoy yung bawang na yan. So, lutuin lang natin mabuti ang ating sibuyas. So, kapag lumambot na yan, pwede na naman natin isunod yung ating ibang pangsahog dyan. So, dahil okay na, sunod natin yung ating kamatis. Ayan. So, secret na nila is lagyan ng asin daw para lumambot ka agad. So, takpan natin ng bahagya. And then, ayan na. So, kulang pa siya sa... Mas masarap kasi daw na kailangan pigain or ano ba, pisatin. Ayan sa Bisaya, no? So, push lang natin yung kamatis para maging lumambot pa siya. Ayan, mix lang natin ng mabuti. Ayan, so parang okay na siya. So, nag-melt na talaga yung ating kamatis. So, ayan, sinunod na natin yung ating manok or yung chicken wings. So, yan lang kasi ang mura-mura dito. Kaya, yan lang ang kaya sa bulsa. So, mag-chicken wings muna tayo. So, kung usually, mura lang naman talaga yung manok dito. Kasi nasa 12 lang, 11 is 11 real. Pero yan, pas mura pa kasi. So, 6 real lang. So, yan ang kunin natin. So, takpan natin ng bahagya. And then, dahil parang okay naman siya, so lagyan natin siya ng turmeric. So, yan yun mga ano natin, no? Tinry ko lang naman to kung okay ba sa frozen na mga gulay. Kasi every 2 weeks lang naman kasi kami grocery. So, kailangan namin ilagay sa frozen freezer yung ating gulay para hindi masira. So, nilagyan ko na rin siya ng paminta, asin. Ayan. So, mix lang natin yan siya ng mabuti. Hanggang sa magpantay yung kanyang kulay. So, ayan, no? Lagyan natin din ng konting tubig para maluto yung ating manok. Tsaka mamaya, dagdagan natin para din sa ating gulay, no? So, kailangan kasi lutuin natin ng mabuti yung ating mga frozen na gulay. So, ang kaibahan nga pala sa fresh, yung fresh kahit half cook lang, okay na siya. Pero pag frozen talaga, makunat. So, dinagdagan ko pala siya ng tomato paste. So, yun ang kaibahan ng ating frozen and fresh, no? So, pag frozen, kahit pa half cook, crunchy-crunchy. Pero pag frozen na siya, makunat. Pag fresh, crunchy. Pag half naka-frozen, makunat. So, yun ang mangyayari, no? So, tinakpan natin ng bahagya and then check natin. So, ayan na siya. Ano na siya. Halwot na. So, isunod na natin yung ating patata. Yung patata na yan kasi bago lang siyang bili. Kaso lang, ang nabili kasi nung driver namin is, sira. Nangulubot na. So, tayong gagamit nito. Kaysa masayang, so gamitin na lang natin. Dinagdag ko na lang dyan para dumami naman. And then, takpan lang natin ng bahagya ulit. So, ayan, check natin. So, isunod natin yung ating sitaw na frozen. So, ganyan yung itsura pag frozen, no? Ibang-iba talaga siya sa fresh. Nung bili namin yan, fresh na fresh. Pero dahil hindi nga maubos lutuin kasi nga dahil sa dami, so naka-frozen yung iba. So yan yung tira. So yan, takpan natin ulit
ng bahagya. And then check natin. So ayan, lumapot pa siya lalo. Mix lang natin ng konti. Ayan. So malapit-lapit na tayo sa katotohanan. So and then sunod lang natin yung ating frozen na okra. So ganyan pa lang hitsura ng ating frozen na okra. Hindi na siya masyadong lumapot. Pero okay naman. So dito lang ako nakatry ng magluto ng mga frozen na gulay. So sa Pinas kasi fresh lahat. And then sinunod ko na pala yung ating ampalaya. So ayan no. Sabi nila wag daw masyadong i-mix para hindi siya pait or maging bitter. Kaso bitter ako ngayon. Kaya halo-haluin natin ng kumbaga hahaluin ng marami. So ayan, tinakpan ng bahagya and then check natin ulit. So, and then isunod natin yung ating gatas kasi wala tayong gata. So gagamit tayo ngayon ng fresh milk. Kasi yung fresh milk na yan expired naman din. So ako ang gagamit. So ganyan no. Discarte na lang talaga para tayo. Hindi tayo magutom dito. So ayan no. Yung iba takot i-mix kasi may ampalaya, pero ako mas masarap na mapait. Kaya mix talaga ng mix. Kahit anong luto ko sa ampalaya, minimix ko talaga ng maayos. Ayan, dinagdag ko na yung ating sili. Pero nasa sa inyo pa rin mga ka-whitey friend ha, kung gusto nyo yung sili. Kung gusto nyo ng maanghang, spicy na pagkain, kung mahilig kayo, ayan, magdagdag kayo ng sili. Pero kung hindi naman, wag na kayong magdagdag. So, ayan mga ka-whitey friend, lumapot na siyang yung ating ulam natin. Sobrang lapot na. So, ayan na nga mga ka-whitey friend, mapapa-unrice na naman tayo nito ngayon. And, tikman natin. Agoy, tama lang yung timpla mga ka-whitey friend. So, try nyo rin kung gusto nyo. So, takpan natin ng bahagya. And then, ayan na. Bumaba na din siya yung tubig. And then, sobrang lapot na din niya. So, ayan mga ka-whitey friend. So, ready to eat na siya. So, ayan na. Pwede na siyang hanguin. And pwede na tayong ulam. Pwede na natin kainin to. So, ready na ang ating Andy rice dyan. So, ayan mga ka-whitey friend. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, click the bell button, and mag-iwan na din kayo ng comment. Thank you, bye-bye!